Hello guys at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys ay meron na naman tayong panibagong tutorial patungkol sa Wi-Fi 5. So ito guys is yung auto select VLAN gamit yung ating Microtech. So dito guys, ito yung kanilang website. Then punta lang kayo dito sa wifi5_shop.com. So dito nyo malalaman lahat ng needed at dito rin kayo makakakuha ng firmware or yung operating system nila guys. So sa operating system guys, dito nyo makikita itong mga supported na board na gamit guys. So dito may makikita kayong Orange Pi 1, Orange Pi PC, Orange Pi 5 at yung 5 Plus. Tsaka supported din siya sa Raspberry Pi version 2, 3 at saka 4. At syempre itong PC version nila guys. So dito guys sa advanced features, meron silang fixed random MAC, auto select bendo, which is ito yung gagawin natin guys gamit ang Microtech. Then traffic control, then yung gamit nila is cake, offline chat room, transferable 1 at saka offline movies. So yan guys. Dito guys may tutorial din sila or guide para sa mga board na supported guys. Yan. So tignan nyo lang guys, may mga diagram sila dito. Then sa OS guys, itong file OS, napakaliit lang ng kanilang operating system file. So kung mapapansin nyo, pag dinownload natin, Orange Pi 1 kasi yung gamit ko guys for tutorial lang. So kung mag-auto select kayo guys, mas maganda kung Orange Pi 5 or itong 5 Plus. Kasi si Orange Pi 1 guys, mas maganda lang siya sa single bendo. Pero since na tutorial lang to guys, itatry lang natin itong auto select bendo nila. Ito yung gagamitin natin guys, yung Orange Pi 1. So dito guys, click nyo lang yung download. So kung mapapansin nyo, nasa 69 MB lang guys, diba? Yung kanilang OS file type. Sa case ko guys is na-flash ko na rin yung ating Orange Pi. So kung hindi nyo pa alam kung paano mag-flash nito guys, may tutorial tayo about dito. So ipa-flash ko na lang sa screen para makita nyo kung paano i-flash ito. Napakadali lang ito guys. Ang kailangan lang natin is card reader para sa ating Orange or ating SD card para ma-flash ito. So gamit lang kayo ng Balena HR. So ito yung ginagamit ko guys. So i-flash ko lang to, then ipa-fast forward ko guys. So yun guys, tapos na yung flashing. Yan. So ngayon guys, puntahan natin yung ating munting diagram. So may diagram kasi ako dito para mas lalo nating maintindihan. So open ko lang guys. Ayan. So in my case guys, Microtech Hoplite yung gamit ko. Pero dito sa diagram natin, para mas lalo natin maintindihan, gumamit ako ng hex. So dito sa hex natin guys, Microtech hex, itong Ether 1, which is yan yung ISP natin. Yan. Then sa Orange Pi 1 natin, so kailangan natin i-port, ilagay sa port 2 papuntang Orange Pi. Then gagamit pa rin tayo ng USB to LAN para sa ating access point kasi hindi natin ma-access yung ating Wi-Fi 5. Then sa port 3, dyan natin padadaanin yung ating VLAN 22. So dito sa VLAN 22 guys, kayo na bahala kung anong gagamitin nyo, kung mag-P2P kayo or wireless or wired connection, yung fiber cable. So yan. Same dito sa VLAN 23. So dalawang bendo lang yung gagamitin natin guys kasi
dalawang 5v5 lang yung gamit ko. So dito may 5v5, 5v5 din dito. Dito guys sa Orange Pi access point, pwedeng TP-Link yung gagamitin nyo dito or mga outdoor antenna. So optional lang to guys, para ma-access lang natin yung Orange Pi or yung 1Pi 5 natin, 1Pi 5. Then itong 3, 4, 5, 6 naka-bridge yan, naka-bridge yan siya. So iisang port lang yan sila since na naka-bridge, kaya konektado pa rin si Orange Pi sa lahat ng sub-bendo natin. Kasi kung hindi konektado si Orange Pi sa lahat ng sub-bendo natin, is hindi natin magagawang mag-auto select guys. Kaya si 2, 3, 4, 5 ay kailangan naka-bridge siya. So mamaya i-config natin yung Microtech natin guys. So ipapakita ko sa inyo yung basic config about sa Microtech. So dito sa Node MCU natin o Node M ko, since na wireless yung gagamitin natin, kailangan natin i-connect or i-bind yung Node MCU natin dito sa 5v5. Then marare-read ni Microtech at saka si Orange Pi. Mamaya guys malalaman nyo kung paano i-bind to. Ngayon kung LAN base yung gamit nyo guys, pwede kayong mag-bind through wireless at pwede rin i-plug na lang dito sa 5v5. Sa 5v5 guys, kung magtatanong kayo kung paano i-config ito, same lang ito sa mga configuration ng 1Pi system or sa mga ibang system kung paano i-kino-config ito. So mamaya ipapakita ko or ipa-flash natin sa screen yung kung paano ito kino-config. Yan, di ba? Okay na siya guys. Yan. Ngayon guys is proceed na tayo sa ating configuration sa ating Microtech para makita niyo na kung paano kino-config yung Microtech natin guys. Alright guys, i-config na natin yung ating Microtech. So ito yung gamit kong Microtech, which is yung Hoplite guys, kasi wala tayong available na Microtech, kaya ito muna yung gagamitin natin for videos tutorial lang naman. So connect na natin. Kailangan natin ng Winbox guys. Kung magtatanong kayo para ma-access natin yung ating Microtech, need natin ng Winbox guys. So dito punta lang tayo dito sa interface. Makikita niyo dito guys is wala pa rin naka-config. So no default configuration ito guys. Then naka-run lahat ng ports guys, kasi naka-plug na yung ating 5v5 Orange Pi, naka-plug na dito. So dito guys sa Ether 2 dyan naka-plug yung ating Orange Pi. Then si Ether 3 at Ether 4 dyan naka-plug yung 5v5 natin na VLAN 22 at VLAN 23. Yan. Then sa Ether 1 guys, yan yung ating ISP. Yan. Then yun nga, punta tayo sa IP sa DHCP client. So lalagyan natin ng internet yung ating Microtech guys. So yan, searching. So yan, may IP na siya. Punta tayo dito sa IP ulit, sa firewall at saka sa NAT. Dito sa NAT guys, add lang tayo dito. Punta tayo dito sa general. Then sa out interface guys, piliin natin yung Ether 1, which is yan yung ISP natin. Sa action, dapat naka-masquerade siya guys. Yan. Okay na yan guys. Ngayon guys, gawa na tayo ng bridge. So dito sa kuan natin guys, sinabi ko nga sa diagram natin, sinabi ko nga is si 2, 3, 4, 5 iisang bridge lang sila guys. So pagsasamahin natin yan. So add tayo ng bridge. Yan. So pangalanan natin ng bridge VLAN. Ganyan. Bridge VLAN. Then okay. Then dito sa port guys, yun na, pagsasamahin natin yung 2, tapos si 3, yan, at saka si 4. Yan. So Microtech Hoplite kasi yung gamit natin, kaya walang Ether 5. Yan. Okay na yan guys. Next is punta tayo dito sa addresses.
Then add tayo dito. So kayo na bahala guys kung anong ilalagay nyo dito na IP address. So sa akin guys is 88.1/24. Yan. Then sa interface guys, piliin natin yung bridge VLAN, apply, okay. Then next, punta tayo sa IP, DHCP server, punta tayo dito sa DHCP setup at piliin natin yung bridge VLAN. Then next lang dito guys. Yan, okay na. So yun lang yung gagawin natin dito guys. Napaka-simple yung gagawin natin. Then ang last part guys, para ma-access natin or ma-VLAN na natin yung ating 5v5 or Wi-Fi 5, punta tayo dito sa bridge, punta tayo dito sa VLANs, then add tayo dito guys. Yan. Then yung bridge natin dapat bridge VLAN din. Then dito sa VLANs ID, i-type nyo lang guys, for example 22 at saka 23 kasi yung sa akin, add lang tayo dito para sa 23. Ganyan lang guys. May VLAN 22 at VLAN 23. Then dapat nakatag siya guys yung mga bridge port natin. So nakatag dapat si Ether 2, si Ether 3 at saka si Ether 4. Yan. So dapat nakatag yan guys ha. Then apply, okay. So yan, okay na siya guys. Ngayon guys is sa last part natin, punta kayo dito sa bridge. So yan. Then punta kayo dito sa VLAN. So napaka-importante yung VLAN filtering na kailangan natin i-check guys. So sa VLAN filtering guys, dapat naka-check ito. Then apply, okay. Kasi kung hindi yan naka-check guys, hindi run yung ating VLAN tag na nilagay. So kung mapapansin niyo, current tag is Ether 2, Ether 3 at saka Ether 4. Yan, di ba? Working siya. So yun lang guys yung gagawin natin sa ating Microtech. So napaka-simple. Alright guys, magpa-flash na tayo ng ating Node MCU. So paano ba ito pina-flash guys? Punta lang kayo dito sa ating file. Puntaan ko lang yung file guys. Then dito guys is ililink ko na lang to sa description guys, yung file na to. So yan. So yan siya guys. So napaka-simple lang ito guys, paano i-flash ito. So dapat is may drivers din kayo ng Node MCU. So ilalagay ko na rin ito, yung mga needed sa flashing tool na to para ma-install nyo guys. Ito siya guys. So bago kayo mag-proceed dito guys, dapat yung ating PC or laptop is may internet dapat. Yan, di ba? So yan, may internet dapat yung ating PC or laptop. Tapos paano ba? Sana yan. Yan. So pag pinlas natin ito guys, yan, COM3, which is yan yung COM3 ng ating Node MCU or port ng ating Node MCU. First is i-reset muna natin guys yung ating Node MCU. Then click lang natin yung flash. Yan. So dapat is re-reset lahat yung ating Node MCU. So wait lang natin yan guys. So about dito guys, may tutorial si Sir Jonas about dito. So si Sir Jonas mga sir is siya yung may-ari nung or yung developer ng Wi-Fi 5 na system na ginagawa natin ngayon. So yan, kung mapapansin nyo, completed successfully na guys. Then piliin natin yung 8266 kasi yan yung aking Node MCU. Then flash lang natin guys. Yan, flash. Then wait natin yan hanggang matapos. So same procedure lang ito guys sa kung paano natin i-flash yung Node MCU. So in my case guys, ito lang yung ipapakita ko kasi yung isang Node MCU ko guys is na-flash ko na rin. Yeah. So wait natin yan guys hanggang matapos. Alright guys, natapos na yung ating pag-flashing sa ating ESP.
Dito guys, kung mapapansin nyo sa wireless connection natin, may makikita tayong Wi-Fi 5 Node MCU dito dapat. Yan. So, yan. Ito siya guys. Diba? Wi-Fi 5 Node MCU. Yan yung makikita natin guys. So, mamaya guys, pasukan muna natin yung ating Wi-Fi system or Wi-Fi 5 system para makita natin yung dashboard nito. So may isi-set pa kasi tayo doon, may kukunin pa tayong authentication key or request key para mabind natin itong Node MCU natin. So yan guys, ito na yung ating system na Wi-Fi 5 soft. So dito guys, may makikita kayong main bendo. Yan. Ito yung portal ni Wi-Fi 5. So try nga natin mag-insert coin. Nakakapag-insert coin. Okay din. Thank you. Yan. Then dito sa admin panel guys, yan, ito yung IP address niya. For example is 10.0.0.1/admin. Yan. So ito yung makikita nyo. Then sa password dito guys is ito yung username is admin. Then sa password guys is Wi-Fi 5 soft. Yan. Ito yung password niya. Then login tayo. So dito sa dashboard guys, dito natin makikita yung lahat ng system information, CPU usage. Yan. Then di tayo dyan guys, punta tayo dito sa system settings. Yan. Then punta tayo dito sa baba. So ito yung sinasabi kong sub vendor request list. Ito yung key na kailangan natin or authentication para mabind natin yung ating Node MCU. Ngayon punta muna tayo dito sa network, then sa LAN 1. Yun, then diyan. So dito guys, kung mag-a-add kayo ng VLANs or iba pang VLAN, kasi dalawa lang ito, VLAN 22 at 23. Kung mag-add kayo dito lang guys, add lang kayo dito, for example 24. Yan. Then save. Yan. Then i-add nyo lang dito guys para ma-bridge yung lahat ng LAN port guys. Yan. Then apply. Yan, di ba? Ganyan lang yung gagawin niyo gagawin niyo guys kung mag-add kayo ulit ng VLANs. So, yan. Sana naintindihan guys. So, balikan natin yung system settings. Yan. So, dito guys sa request list or sub-vendor request list, kailangan natin i-copy ito guys. Copy. Yan. Copy. So, pag na-copy na natin yan, punta tayo dito. Hanapin natin yung Wi-Fi 5 Node MCU setup. Connect tayo dyan guys. Kasi nakuha na natin yung key. So, connect ko lang. So, yan. Connected na. Then, ang IP address nito guys is 192.168.4.1. So, yan yung IP address niya guys. Yan. Diba? Ngayon guys, kung mapapansin nyo dito, may VLAN 22 at VLAN 23 tayo, which is yan yung ating mga 5v5. So, ang unahin natin i-bind is itong VLAN 22. So, kailangan natin yung authentication. So, ano yung authentication? Yan na yung sub-vendor request list natin, yung key. So, ipipaste ko lang dito guys, yung yan, yung key. Then, scan natin. Yan. So, in my case guys, ang gagamitin ko dito is sa Node MCU na to is itong VLAN 22. Itong VLAN 22 na SSID guys, yan yung SSID na gawa natin sa ating 5v5. Yan. So, sana naintindihan guys. So, paste natin dito. So, dapat walang space dito at saka dito kasi hindi natin mariread yung Node MCU. Then, after that, sa password guys, walang password yung ating VLAN, kaya wag natin lalagyan ito guys. Then, save. Kasi kung mapapansin nyo, config, save na. Then, i-reboot na natin yung ating Node MCU. Yan.
reboot na yung ating Node MCU. Ngayon guys, balikan natin itong admin panel sa ating Wi-Fi 5 soft. So punta tayo dito sa vendor request list. So dito lalabas yung kung na-bind na yung ating Node MCU. So pag ni-refresh natin yan, so kung mapapansin nyo, ito na siya guys, di ba? So accept lang natin yan. Then dito na yan siya malalagay. Yan, kung mapapansin nyo, offline pa siya. So i-refresh lang natin yan. So nag-work na siya guys. So kung mapapansin nyo, license active, wala kasing license ito. So pangalanan natin ng VLAN 22. Yan, save. Yan, di ba? Okay na siya guys. Ngayon punta tayo dito, try nga natin. So may VLAN 22 na dito. Yan, may VLAN 22 na guys. Then connect nga tayo sa VLAN 22 guys. Yan, kung working ba. So i-disable ko muna ito guys, yung ating LAN. Yan. So dapat yan. So interface VLAN 22 dito guys is VLAN 22. So try nga natin mag-insert coin. Welcome. Please insert so working yung ating pag-i-insert coin, diba? Okay na yan. Ngayon guys, ipa-plug ko lang yung ating VLAN 23 na flash ko na rin ito guys, at na-scan ko na rin ito sa ating authentication. Ngayon is ipa-plug ko lang siya para hintayin lang natin dito guys para sa VLAN 23 natin. So i-plug ko lang guys. So alright guys, na-plug ko na. Ngayon guys, i-refresh na natin para yung VLAN 23 natin is makikita na natin dito guys. So yan, di ba? Ito na yung ating VLAN 23. Accept lang natin. Then dito is mapapansin nyo, offline pa siya. Refresh lang natin ito guys hanggang mag-online siya. So yun, nag-online siya. VLAN 23 na siya guys. Ngayon, pangalanan natin ng VLAN 23. VLAN 23. Op. VLAN 23. Yan. So yun, goods na siya guys. Meron na tayong VLAN 22 at saka 23. Then check nga natin yung working dito. Yan. So meron na tayong VLAN 23. Ngayon connect tayo dito sa VLAN 23. Yan. So dapat magre-redirect yan siya or mariread niya yung VLAN 23. So mamaya i-test natin sa cellphone natin guys. Yan. Diba? 23 na siya. Ang interface guys is 23 pa rin. Then try nga natin mag-insert coin. Welcome. Yan. Please insert coin. Working na, working yung ating auto select VLAN gamit yung Wi-Fi 5 soft. So tingin ko guys, hanggang dito na lang yung ating video. At disclaimer lang guys, hindi po ako kagalingan dito sa ganitong mga system at saka sa Microtech. So based on experience lang po, at nag-search po ako sa YouTube at sa Google guys kung paano to sinesetup, at nag-e-explore din po ako guys. Yan. Kung gusto niyo ng maraming video about sa Wi-Fi 5 soft, so may YouTube channel po si Sir Jonas, at ililink ko na lang po ito sa description natin para sa iba pang question nyo na baka dun sa mga videos niya is masasagot guys. So yun lang guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat guys, at peace.